Maraming po salamat sa biyaya mo sa hapon ito na sa lugar po ito ay makapagdaos ng pangangaral ng iyong salita. Aming po dalangin na pagpalain mo po ang lahat ng mga tao sa lugar na ito. Makatanggap po sila ng pag-asa, ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Kapayapaan po ipagkaloob mo po sa lugar na ito. Lord, magpakita ka po ng mga dakilang bagay, mga himala sa kanilang buhay, lalong higit po himala ng pagbabago ng buhay. Lord, ang pag-ibig mo po ay madama ng mga tao sa lugar na ito. Samahan po kami sa iyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon na sa katunayan po ay hindi po kami dating ganito. Ako po ay hindi po dating kasama ng ganitong gawain, pero ako po'y nakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos at nahamon po ang aking buhay. Dati po walang tamang direksyon ng buhay ko, pero dahil po sa salita ng Diyos, ako po ay pinagpala ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon at binigyan ng Diyos ng pagkakataon mabago ang buhay. Kasama ko po ang aking pamilya na naglilingkod sa Diyos sa panahong ito at aking pong malakas ang loob na kaya may pagsigawan na maganda po palang buhay na mayroon pong maayos na relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya ito po aming layunin na kayo po ipatuloy na tulungan na makalapit din po sa Diyos sapagkat naniniwala po ako. Ito naman ang gusto po ng lahat ng tao ang magkaroon po ng maayos na buhay. At yan po ay magpapasimula lamang sa atin kung tayo po ay may matibay na relasyon sa ating pong Panginoon. Pakinggan po ninyo ang mga awitin ngayon pong mahapit. Pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin.
Diyos lang po ang makasama. Bakit di mo limutan iyong nakaraan? Bumabalik-balik sa isip mo ang iyong kabiguan. Hahayaan mo na lamang ba para ang pagkakataon upang ang buhay mo masakay magkaroon ng layon, ngunit ang lakay sa mundo mo'y wala nang halaga at ang nalalabing istorya sa buhay mo ay wakas na. Bakit di mo pagbigyan ang malkapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay upang sa gabing nag-iisa siyang iyong magkakasama? Ang buhay mo ay mabigyan niya ng pag-asa. Sasayangin mo na lamang ba tapusin ka ng pagkahabol at di napagawa ng paraan upang makaahon? Pagkat sa'yo ang bukas ay wala nang halaga at ang nalalabing istorya sa buhay mo ay wakas na. Bakit di mo pabigyan ang malupad na baguhin ang ikot ng iyong buhay upang sa gabing nag-iisa siya ang iyong magkakasama? Ang buhay ng mundo mo ay mabigyan niya ng pag-asa. Ang Diyos ang laging naghihintay sa iyong pagtawag sa Kanya upang ang buhay mong nakakulong ay mabigyan niya ng laya. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay upang sa gabing nag-iisa lang iyong magkakasama? At ang buhay ng lulumot ay mabigyan niya ng pag-asa. Pag-asa sa Diyos lang po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Meron tayong napakinggan isang mga awiting may mensaheng napakaganda. Sa Panginoon, ang buhay po ay may pag-asa. Sa Panginoon, ang buhay po ay may pagbabago. At sa Panginoon ay meron pong kapayapaan ng buhay. Amen. Alam niyo po na ang nabanggit ko pong mga salita ay kalagayan na ninanais po ng lahat ng tao. Naniniwala po ako na walang tao na may nais na ang buhay niya maging miserable, ang buhay niya maging magulo, o ang buhay niya ay gapos ng kahirapan. Naniniwala po ako na lahat ng tao gusto ng mapayapang buhay, maayos na buhay, may pag-asang buhay. Ay yun naman po ang tama. No? Naniniwala po ako sapagkat
Isa po ito sa layunin ng Diyos sa ating po mga buhay. Ang tayo po ay magkaroon ng isang ganap na buhay. Nilikha po ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis na mayroon pong magandang plano. Ang problema nga lang po, kung ating pong papansinin na kung plano ito ng Diyos, ang mapayapa, may kakasang buhay, o pinagpalang buhay, bakit maraming buhay ng tao ang tila nasa kahirapan o nasa kabibigan at mas marami tila pa magulong buhay? Ang dahilan po niyan ay dahil po sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Amen? Napalayo po ang tao sa Diyos na dati po ang tao po ay nakakausap ng Panginoon. Nang likhain ng Diyos si Eva at si Adan, inilagay niya sa napakagandang lugar. Wala po silang problema, wala po silang suliranin, walang karamdaman. Pero nang ang tao po'y nagkasala sa Diyos, ay sila po'y nakahiwalay sa Panginoon. Kaya po, merong kahirapan ng buhay sapagkat marami nga pong kalagayan ng hiwalay ang buhay sa Diyos. Pero gusto po namin sabihin, mga minamahal, na ang Panginoon po ay hindi pa po tapos at ang nais niya tayo po'y makabalik sa Kanya. Sa katotohanan po, ang Diyos ay gumawa ng dakila pong bagay mula sa langit. Bumaba si Jesus dito sa lupa, ipinakilala ang Ama na siyang may likha na siyang may-ari na lahat ng bagay. Nagkatawang tao si Jesus upang ipakilala ang Ama na ipaabot din sa atin ang layunin ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mahirapan. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mawala ng pag-asa. Kaya nang si Jesus po'y naparito sa lupa, ang ating Panginoong Hesus, siya po'y aming itinapangaral. Meron po siyang sinabi sa Mateo chapter 11 verse 28 na sinasabi po ng Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nangabibigat ang luha, at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mawagang loob. Bibigyan ko kayo ng kapahingan ng inyong mga kaluluwa. Sabi ng Panginoon. Purihin po ang Diyos ngayon pong hapon. Mga minamahal po namin mga kaibigan sa lugar nito, dalangin po namin na kayo po ay pagpalain ng Diyos, makatanggap ng pag-asa. Naniniwala po ako na walang kukontra ang buhay po natin sa ngayon ay talagang patungo sa pahirap ng pahirap. Maraming sitwasyon ng buhay ang nararanasan ng tao na tila ba kahit anong gawin nating pagsisikap tayo, talagang may kahirapan ng buhay. No? Kaya nga po si Jesus ang tanging solusyon upang tayo po'y magkamit ng kapayapaan o kaayusan ng buhay. Si Jesus po ang aming nasumpungan na solusyon. Dati po ang buhay po namin ay hindi po ganito. Tulad ko po, may magulo po dating buhay. Pero nang nasumpungan ko sa Jesus, nang ang buhay ko po ay ilapit ko sa Panginoon, doon po nagpasimulang baguhin ng Diyos ang aking buhay. Kaya ito po ang panawagan din ng Panginoon sa ating lahat ngayon pong hapon. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. Alam ng Panginoon na mayroon tayong kabigatan. Kilala ka ng Diyos, kaibigan. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw man ay magulang, lalaki o babae, ikaw ay kabataan. Alam ng Diyos na ikaw ay mayroong suliranin sa buhay. Alam ng Diyos na mayroon kang pangangailangan. Alam ng Diyos na may kabigatan ka. Kaya nga ang nais ng Panginoon, tayo'y tulungan. At ang solusyon ay ang lumapit tayo sa Panginoon. Ang totoo po, napakahirap sa buhay, sa mundo ito. Ang ito po na talagang minsan, hirap ng hanap buhay, mahirap ang trabaho, wala ng pera, ang daming mga bayarin, tapos minsan nagkakaroon pa ng maramdaman. Yan po yung mga kabigatan sa buhay. Kung kadalasan pa, nasasamahan pa ito ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Minsan may mag-asawang hindi po nagkakasundo. May mga sirang buhay, may mga wasak na buhay. Kabigatan po ito. Na nais ng Panginoon, ito po'y ating ilapit sa Kanya at bigyan po ito ng lunas. Malakas po ang loob na amin pong sinasabi na nang ang buhay po namin na ilapit namin sa Panginoon, binigyan po kami ng Diyos ng kapayapaan, ng kapahingahan. Hindi po perfecto ang aming buhay,
Pero ang mabuting bagay, pag may suliranin, pag may problema, mabilis po namin natatanggap ang pagkilos at biyaya ng Diyos sapagkat ang pangako ng Panginoon ay amin po nakakamtan. Ilapit lang ang buhay sa Panginoon. Kaya po kami nangangaral na salita ng Diyos, hindi po para sabihin na ang tao'y wala ng pananampalataya o hindi na naniniwala sa Diyos. Kumbaga, ginagawa po namin ito upang yung ating pagtitiwala sa Diyos ay ating mapatibay. Kaibigan, hinahamon po namin kayo na ilapit ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Magtatagpo kayo ng relasyon sa Panginoon. Ang mahirap na buhay, ang may problemang buhay, ay kaya pong ayusin ng ating Panginoon. Dahil pangako po niya ito. No? Kaya nga po, mapalad kapag tayo po'y naabot ng salita ng Diyos, nakakapakinig po tayo ng salita ng Panginoon na nakapaghahatid ng pag-asa. Nang marinig ko po na may magandang plano ang Diyos sa buhay ko, nagkaroon po ng pag-asa ang buhay ko. No? Kaya ang sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal. Kaibigan, ano ang problema mo? Anong suliranin mo? Si Jesus ay may solusyon kung ikay magtitiwala sa ating Panginoon. At kaya nga po kami mananawagan ng pananalangin. Kung may karamdaman ka, wala kang pera pero may karamdaman ka tapos hindi ka makapagpadoktor, nahihirapan ka sa iyong kalagayan, tutulungan ka namin sa prayer. Amen. Wala pong bayad. Ano? Mamaya mananalangin po ako sa mga may karamdaman. Kung may problema ka, gusto mong ihingi sa Diyos ng solusyon, lapit ka lang sa Panginoon sa prayer. Mamaya po mananalangin po ako. Ang mabuting balita, mga minamahal po namin mga kaibigan sa lugar na ito, hindi lamang po yung ating pangangailangan dito sa buhay ang gustong katagpuin ng ating Panginoon. Higit sa lahat po yung ating pang-spiritual na pangangailangan. Alam niyo po, ang tao ay mayroon pong higit na malaking pangangailangan, ito yung pangkaluluwa. Kaya nga lang po, mas marami pong tao ang nakapokus ay para sa pangangailangan pang-pisikal. Pero sabi po ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang sa pangangailangan pang-pisikal ang ating kailangan. Kaibigan, mayroon po tayong kaluluwa na ito'y nangangailangan, na ito po'y mabigyan ng pansin sapagkat ito po'y napakahalaga. Ang ating pong mga katawan, pangangailangan dito sa lupa ay pansamantala lamang. Pero ang pangangailangan pong pangkaluluwa, ito po'y pangwalang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal at mga bibigat ang lubat, kayo aking pagpapahingahin. Tinutukoy po niya yung ating mga problema na kaya gusto niya itong bigyan solusyon. Ang kasunod pong talata, pasanin yung aking pamato. Bibigyan ko kayo, mayroon pong salitang bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So yung pong pangkaluluwang pangangailangan, ito po ang pinakamahalagang bahagi na dapat ay matanggap ng isang tao. Sapagkat kahit na matanggap natin ang mga pagpapalang ating kailangan, dito pang pisikal, pangangailangan, kung hindi naman matutugunan ang pangkaluluwa nating pangangailangan, ito rin ay maaaring mawalang kabuluhan. Mga minamahal po namin, mga kaibigan, ang tinutukoy ko po sa aking pong pananalitang ito ay ang katiyakan po ng ating buhay na walang hanggan pagdating po ng oras na tayo po ay magtapos ang buhay sa mundo ito. Nangangailangan po na ito ay ating mabigyang pansin. Bakit po? Sapagkat sabi ng Biblia, lahat po tayo makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. At dahil po sa kasalanan na sabi ng Biblia, ito po'y may kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pisikal, at pagkatapos mamatay ang tao sa kanyang pisikal na kalagayan, ang kanyang pong kaluluwa ay haharap sa Diyos at magbibigay sulit. At kung ang kaluluwa ng isang tao dumating sa punto ng tao nawala ng pananap, nawala ng buhay, naubos ang panahon niya sa mundo ito na hindi nakapanampalataya sa Panginoon, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ang mabuting balita po, buhay pa tayo, mga minamahal. Napakadakilang bagay na mapakinggan natin na may Diyos na umiibig sa atin, na hindi ka lang na gustong tulungan sa problema mo dito sa lupa. Gusto ka pa niyang tulungan, lalo higit sa iyong pangkaluluwang kalagayan. Si Jesus mula sa langit ay bumaba dito sa lupa. Ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Panginoon, ang pinakamagandang pangako ng Panginoon na dapat makamtan ng tao,
ay ang buhay na walang hanggan. Paano po ba ito makakamit ng isang tao? Kailangan po niyang manampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon. Kaya ngayon pong hapon, mga minamahal naming mga kaibigan sa lugar na ito, ito yung panahon na papakinggan natin ang salita ng Diyos. Hinahamon po tayo nito na manampalataya sa Panginoon. Gusto mong maranasan ang biyaya ng Diyos? Sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan, si Jesus po ang tangi pong kasagutan. Kaya po kami nangangaral, ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon na nagsasabing mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Siya ang naghirap, siya ang nagdusa at nagdanas ng kamatayan doon sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sapagkat kung hindi ito ginawa ni Jesus, walang kabayaran ng ating kasalanan. Salamat. Mahal nga tayo ni Jesus. Kaibigan ko na nakikinig ngayong hapon, mahal ka ng Panginoon. Isip mo na ba na isang araw, paano nga kaya kung matapos ang buhay sa mundong ito, ang buhay ko kaya ay magiging kalugod-lugod sa Diyos? Paano nga kaya ang usapin ng aking kaluluwa? Kaibigan, ang pinakamaganda ngayon pa lang, yan ko'y atin ang naiaayos. Bigyan man tayo ng Diyos ng mahabang buhay sa mundong ito. Amen? Ay kasama natin ang presensya ng Diyos at kung magtapos ang buhay natin, ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Paano po yun? Makakamit ng isang tao, manampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po hapon, ang inialok po namin sa inyo ay hindi po bagong religion. Nais po namin kayong tulungan na magkaroon ng isang tama at maayos na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Sa panibula po ng mga bagay nito, tanggapin mo si Jesus. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Amen. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Ayayahan mo si Jesus. Ang sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigat ang luba. Kaibigan, anong problema mo? Anong suliranin mo sa buhay? Amen. Ilapit mo sa Panginoon. At higit sa lahat, yung usapin ng iyong pangkaluluwa. Kung ang tao'y mamamatay na hindi nakapagsisi, hindi nakapanampalataya, mapapahamak siya. Subalit ang mabuting balita, buhay pa tayo, tayo may lakas, may panahon binibigay ang Diyos sa atin, may pagkakataon po tayo na makalapit sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Ngayong hapon, iniaalok ko si Jesus, ang pasimula ng isang magandang ugnayan sa Diyos. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon, tanggapin mo siya, at dito mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Nais ko pong ialok si Jesus. Sino po ang nagnanais na tumanggap sa ating Panginoon? Ikaw yan, nakikinig ka ngayon pong hapon. Sinasabi mo, ako may problema ako, gusto kong maranasan si Jesus sa buhay ko. Ako hindi ko alam ang kalagayan ng aking spiritual na buhay, yung pangkaluluwa kong kalagayan, gusto kong tulungan ko ni Jesus. Gusto kong tanggapin si Jesus. Meron po ba? Kung ikaw yan, gusto mong tanggapin si Jesus, nais kitang tulungan, pero bago po ako mag-alay ng pananalangin, ako po'y magbabaka sakali na meron po mga taong hindi mahihiya na magtaas ng kamay, kapahayagan, sinasabi mo, kaibigan mga ngaral, ako ito, may problema ako, gusto kong maranasan ang pagkilos ni Jesus at gusto siyang tanggapin sa buhay ko. Meron po ba magtataas ng kamay? Dito po sa mga malaming mga kaibigan dito. Magtataas ng kamay mo, pwede mo na rin ibaba. Meron po ba na nais mong tanggapin si Jesus sa puso mo? Amen, sa buhay mo? Meron po ba dito po sa mga kaibigan po namin mga kaibigan? Amen. Salamat po sa ito po. Amen, meron po ba? Nais mong tanggapin si Jesus sa buhay mo? Nais mong pagarihin ng Panginoon sa iyong buhay? Dito po sa aking bandang kaliwa sa may bilyaran na nakikinig po dyan. Nais mo ba tanggapin si Jesus? Gusto mo maranasan ang pagkilos? Salamat. Amen. Sa mga kabataan, gusto mo ba tanggapin ang Panginoon sa puso mo? Gusto mo maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Amen. Gusto mo maranasan ang ipagtalain ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Ako po'y mag-aalay po ng pananalangin. Sino ka man, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, kung man ay lalaki o babae, mayaman o mahirap, amen. Ano man kalagayan mo sa buhay, mahal ka ni Jesus. Amen. At nais kanyang tulungan. Amen. Hallelujah. Kung meron pong nais tanggapin si Jesus, hindi mo alam kung paano. Ang sabi ko ng Biblia sa aklat ng Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga labi at sa gayon naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.
Ngayong hapon, kaibigan, kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, tulad ng salita ng Diyos, hindi ka mabibigo. Amen. Nais ko pong mag-alay ng prayer. Kung ikaw yan, sandali kang tumigil sa iyong ginagawa. Igalang ang presensya ng Panginoon. Ito pong panalangin aking gagawin ay hindi po para sa akin, sapagkat ginawa ko na po ito nung mayroon ding taong nagturo sa akin, tumulong sa akin kung paano ko tatanggapin si Jesus. Gagawin ko po ito para po sa iyo. Ikaw na nagnanais tanggapin si Jesus. Sumunod ka sa panalangin ito. Walang mawawala sa iyo, pero sisiguraduhin ko may pagpapala kang makakamit mula sa Panginoon. Ganito po ang prayer. Kung handa na po kayo, yung mga nasa loob po ng bahay, di man tayo nagkakitaan, di ko man nakita ang pagtaas ng iyong kamay, pero gusto mong tanggapin si Jesus, sumunod ka po sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan. Narito po sa iyong harapan. Naamin ko po, ako'y makasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking nagawang kamalian mula nang ako po'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at pagarian mo po ang aking buhay. Tulungan mo po ako na makapamuhay po ako ng ayon sa kalooban mo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa buhay mo na inialay mo para sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, ngayon pong hapon. Tulungan mo po ang aking buhay na magkaroon po ako ng maayos na ugnayan sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin po ang Diyos, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kung ikaw yan, seryoso mong ginawa ang panalangin na ito, hindi po ito mawawalang kabuluhan sa buhay mo. Katulad po ng nangyari sa amin. Nang ginawa po namin ito, dito po namin naranasan ang pagkilos ng Diyos sa amin po mga buhay. Amen? Inialo ko po sa Jesus, hindi po religion. Lahat po ng tao ay may religion na. Pero nakakalungkot nga lang, kahit marami na tayong religion, ay walang matibay na relasyon sa Panginoon. Kasi Jesus talaga ang ating kailangan. Magbabago po ako ng panawagan bago po kami umalis sa lugar na ito. Nais po namin ay bless po kayo. Sino po ang nagnanais po ng pananalangin? Mayroong problema ka, gusto mo ng solusyon, nais ka namin tulungan sa prayer. Sino po rito ang may karamdaman? Gusto mo ng panalangin? Libre po, wala po kami, hindi po kami maniningil, wala pong bayad. Nais namin kayong tulungan. Maniwala ka na si Jesus ay kayang pumatagpo ng lahat ng iyong pangangailangan. Kahit na ito'y karamdaman, ito'y kayang pagalingin ng ating Panginoon. Sino po ang nagnanais po ng panalangin? Kami po yung papaanyaya. Meron po, lapit lang po kayo sa lugar na ito, ipapanalangin po namin kayo. Sino po ang nangangailangan ng prayer? Meron po ba? May pasok ako sa Tuesday. Ayos lang. Kung wala naman po, ay maraming salamat sa Diyos sapagkat wala tayong problema. Wala tayong karamdaman. Kaya kung meron po at naabot ka ng tinig na ito, habang kami po ay nag-iimis ng aming gamit, hanggat narito po kami, lumapit ka lamang, ipag-pray ka namin. Wala pong bayad. Amen. Ang panalangin po ay makapangyarihan. Ito po ay aming pong karanasan. So maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po huwag nating makalimutan na mayroon Diyos na nagmamalasakit sa atin. Nais kanyang tulungan. Kaya pag may problema ka, sa Jesus ang iyong pong tawagan. Sa Jesus ang una mong lapitan. Kung mayroon ka pong problema, kung mayroon kang suliranin, kaya ang tulungan ng Panginoon. Huwag po natin makalimutan na mahalaga po pala na mayroon po tayong relasyon o maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa namiminuno sa lugar na ito. Ang aming dalangin, pagpalain kayo ng Diyos na nais ko pong mag-iwan ng pananalangin ngayon pong hapon bago po kami lubusang umalis sa inyong pong lugar. Banal na Diyos sa langit, marami pong salamat sa kabutihan mo at biyayang pinaranas mo. Aking dalangin, pagpalain mo po ang mga tao sa lugar na ito, lalo na po ang mga nagbukas ng puso, tumanggap sa iyo, mapatunayan po nila na ikaw ay kumikilos sa kanilang buhay. Tulungan mo po sila, O Diyos, ang iyong pong kapayapaan, ibigay mo po patuloy sa lugar na ito, pagpalain mo po ang mga buhay ng mga tao sa lugar na ito. Bless mo po sila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Magandang hapon po.